Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng update. Kailan darating si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte galing Hong Kong pabalik ng Pilipinas? Kasi maraming sasabi na tumakas na daw siya. Doon na daw siya sa Hong Kong para iwasan yung pagka-aresto niya ng ICC. Kaya wala, hindi na daw haharap sa ICC si PRRD. Ito, may schedule na siya. Post ni Joey De Bebre. Handa nyo ang welcoming committee. Schedule ng uwi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Is scheduled to arrive in Manila bukas, March 11, 4:35 p.m. via Cathay Pacific at Terminal 3. Ulitin ko March 10 ngayon. Bukas ng hapon, 4:35 Cathay Pacific Terminal 3. So, yung mga naghahandang arestuhin siya, siguro magplastar na siya diyan sa magplastar na sa NAIA 3 at ang dating Pangulo handa namang magpa-aresto. Sabi niya, wala naman akong magagawa. Kung arestuhin nila ako at ikulong ako, sige, magpakulong ako. Sabi niya, mag-contribute na lang kayo ng $5. Sabi niya sa mga OFW sa Hong Kong, para gawan niyo ako ng monumento katabi ni Rizal. Meron ba talagang warrant of arrest galing sa ICC? Yung aking kaibigan nagpadala sa akin ng listahan ng ICC. 69 persons na may kaso sa ICC, may warrant of arrest, may conviction na. Makikita mo doon ang mga tao na hinahanap ng ICC, 69. Nako, sabi ng nagpadala sa akin, sir, walang Rodrigo Roa Duterte, walang taga-Pilipinas na nasa listahan ng huhuliin ng ICC. So ano pa ngayon ang pruweba nila na may ICC warrant of arrest? Mabuti yung ABS-CBN nag-initiative, nag-coordinate, tumawag, nag-research, nakipag-communicate sa ICC. Anong sagot ng Office of the Prosecutor ng ICC? No comment. Ayaw nilang magsabi. Anong ibig sabihin nun? Kaya kung talaga pang may warrant of arrest, bakit hindi sabihin ng prosecutor na yes? Kasi it's a victory for the prosecutor kung na-issuehan na ng warrant of arrest yung inimbestigahan nila, di ba? Bakit ayaw mag-comment ang ICC? Ibig sabihin, wala. Yung sinasabi ng Manila Times na ang Interpol, International Criminal Police Organization, naka-ready na, may red notice na daw ang Interpol para kay PRRD. Marunong itong si Attorney Harry Roque. Nag-research din siya na yung database kasi open man yan, database. As of March 10, 9:45 a.m., kaninang umaga, walang na kalagay na Interpol red notice para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, saan sila kumukuha ng balita na meron na Grabe yung balita ng Manila Times, 7,000 policemen hinahanda para arestuhin ang isang senior citizen, 79 years old. Grabe naman
takot sila kay Pangulong Duterte. Bakit 7,000 na pulis ang ano? Balik tayo sa Davao naman. Talagang totoo pala na biglang dumami ang pulis sa Davao. Simula pa nung umalis si PRRD, yan na, daming pulis. Kaya maraming speculation yung mga netizens, binidyuhan yung mga pulis na nandun sa Davao. O bakit? Ang daming Davao City Airport, bakit biglang dumami ang mga pulis sa Davao City Airport? O ngayon, nagpaliwanag, nagbigay ng official statement ang Police Regional Office 11. Sabi nila, ano lang daw yun, simulation exercise ng Regional Mobile Force ng PRO 11, exercise in preparation for the national and local election sa Mayo 2025. So yun ang paliwanag nila. Umalma ang Davao City LGU, yung konsihal, Attorney Lona Acosta, yung chairman ng Committee on Peace and Order ng Davao City. Sabi niya, walang nag-coordinate sa amin. Dati-dati, basta may ganyang mga exercises, nagko-coordinate man. Bakit? Walang coordination. Bakit kayo lang? Nagpahayag ang konsihal ng Davao City. Ang peace and order is a shared responsibility. Hindi lang responsibilidad ng pulis, ng AFP, men in uniform, responsibilidad ng LGU, government agencies concerned. So, dapat mag-coordinate sana. Ang problema, ang PRO 11, gumawa ng aksyon na hindi kung totoo, kung sakaling totoo na simulation exercise yung pag-deploy ng mga SWAT, yung matitinong pulis ito, mga combat policemen. Kasi, mobile force battalion So, fully armed, dineploy sa Davao City Airport. Di ba nakaka-alarma? Yung pala, simulation exercise, bakit hindi sila nag-abiso sa publiko? Bakit hindi nag-coordinate? Yun. So, tignan natin. Bukas, aabangan natin. Aarestuhin ba nila si Pangulong Duterte? Bring it on. Baka magsisi sila sa restback ng taong bayan. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito, binibili natin ng yero at pako para ma-repair, maayos ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa tulong ninyo. Mauna ni ang ika-12 kabalay nga among bisitahon dinhi sa Tikalaan, sentro sa Tikalaan, Bukidnon. Ayo! Ayo, maayong hapon. Dayon, dahil mas among balay nga buslot. Buslot na inyong balay. Sige atong lantaw inyong balay. Nga bulsot na. Guba naman kayo. So, mauna niyang kuan. Basig mahulog ko. Guba naman kayo inyong balay. Kapailis na gyud kay Oo, so mauna ni ang inyong balay. Ang bulsot niya. Makita na gyud sa ilang balay ang luag na gyud kaayo nga bulsot. Putol-putol na gyud ang ilang hero. Tungod kay sige kaulanan ang ilang salog. So muna ni ang ilang pagpuyo. Bulsot na gyud kaayo ang ilang balay. Kagubaon na gyud. So dinhi sila dapita magluto apan bulsot na gyapon ang hero. So lata na gyud. Pila na ni siya katuig yung balay? 7. 7 na ni katuig. Oo. Makita gid. 7 years na. 7 years na. So karon nakita naman gyud ang inyong balay nga kanang luag na gid kayo mga bulsot. So mula na gyud mo. So mag-ready na mo og manguha na mo og kahoy kay naa na mi stock nga sin lansang pako nga ihatag sa inyo nga sama sa inyo nga nagkalisod.
Unsa man ang imong ikasulti nga matagaan na mo og yero? Lansang pa ko Plincent. Kapasalamat gid ko sa Ginoo nga kani Oo. matagaan nami og kuan atop sa among balay Oo. og uban pa nga makatabang sa amo. Salamat kay og uban nga nagtan-aw sa video. Salamat kaayo. Oo. Daghang salamat. Oo. Sige, salamat.